Sabi, oh, ayan, oh, 25% kickback ni Villanueva, Estrada at flood control scam. Dokumentado. Eh kayo, yung tinutukoy nyo ba na Martin Romualdez at Bongbong Marcos, may dokumento ba kayong maipapakita? Wala. Laway-laway lang. Hindi uso sa amin yan. Pang DDS lang yan. Di ba? Kay Senator Villanueva, yun yung humingi siya ng 1.5 billion para sa multi-purpose. Eh hindi naman nila kaya yung 1.5 billion. Ito yung kumatandaan nyo ho. No? Na pag sabi, alam ko kung hindi ako nagkakamali, Alcantara, sabi ni Alcantara, eh kay Boss Joel po, mga multipurpose lang po, no? Tsaka yung kapag ka multipurpose, eh medyo maliit ang cut. Siguro natatakot din sila, baka mamaya pag linakihan natin ang cut nito, ang mangyari is gumuho. Di ba? Oh, baka gumuho, hindi kagaya ng sa flood control. Eh kung gawin nilang mga substandard diyan, gigiba lang naman yung gilid. Pero nakita nyo, ano po ang naging epekto sa mamamayang Pilipino? Naghanap sila ng flood control project pero syempre mas malaki yung porsyento, 25% sa flood control. Ganon din kay Senator Estrada, 355 million. Pagkatapos may porsyento na yun naman nakalista. May dokumento. May mga ibabangga, may mga maaring patunay. Eh kayo, wala. Di ba? Wala. Si Atty. Claire meron dito. Babalik ulit tayo sa China, mga boss. Atty. Claire Castro ulit. Atty. Claire Castro, Rodante Marcoleta ulit. Eto, soplak ng Malacanang. Ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong act. Oh, yan. Ito po ngayon, ang tinatanong ay kung maaari na kasuhan ng treason si Rodante Marcoleta. Eh, pakinggan ho natin mga bossing. Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una-una kung ano man po ang napagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Ligtas si Marcoleta dito. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interes. Ano, mga bossing nakita nyo naman po, hindi po bumibitaw ang ating Pangulo. At ako po, kaya ako nakikita, mga kababayan, na talagang patuloy at dumadami ang sumusuporta kay Pangulo. Kasi po mga kakamping, o yung mga tinatawag nating mga dilawan dati, eh yan ang stand nila eh. Kung ano ang stand ng Pangulo eh. Yan ang gusto nila eh. Na ipaglaban ng pinakapinuno ng bayan natin ang mga teritoryo natin. Mga bossing. No? Nung dati kay Pinoy ang sinasabi ng mga DDS, wala naman si Pinoy, inanuhan lang yan. Bakit tayo nanalo sa UNCLOS? Di ba? Eh bakit nagpahayag ang UNCLOS ng Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea kung tinungangaan lang ni Pinoy yan? Ang nakareceive 2016, dating Pangulong Duterte, yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS. Ano ginawa ni Digong? Wala. Papel lang yan. Diba? Pampunas ng wet packs lang. Papel lang daw. Kung tinayuan niya yon, pagkakalabas pa lang po, isinang publiko, ipinangalandakan niya, mga kababayan, buong mundo, manonood, makikita. Ay, ayan, yung UNCLOS. Ang sinabi na, Pilipinas ang may karapatan doon. Ngayon, yung mga gobyerno ng ibang bansa, masusuportahan ho tayo. Eh tingin ko ho, kaya gano'n na lang na hindi na nila pinalaki nung panahon ng pagkakapanalo ni Digong kasi nga
wala na. Ang China, lusaw na. Doon sa kung ano man yung naratibo nila patungkol sa West Philippine Sea. Di ba? Kaya tahimik na lang. Huwag na nating palakihin. Huwag na tayong magsalita. Sabi ni Sunny Reyes, hindi makakagalaw ang China. Suportado ng allies kung hindi matagal nang nilusob ang Pilipinas. Parang Duterte, puro dakdak. Correct? Ganyan naman ho eh, di ba? Sabi ni Kimi Barrera, matibay ang papel kahit saan nila dalhin. Narinig ko yan kay Rafi Tulfo nung hindi pa siya senador. Totoo ho, may dokumento. Hindi nila ipinangalandakan, mga bossing. natin sa West Philippine Sea, ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang Narinig mo, Marcoleta? Ay, bumabawi ka na pala. Kumakambyo na pala si Marcoleta, mga kababayan. No? Tubig na lang daw po. Parang yung same po nung West Philippine Sea dati. There is no such as West Philippine Sea. Nung kinabukasan, pangalan lang ang yung ibig niyang sabihin. Ngayon naman ho, no, tubig lang KIG. Wala naman siya sinabing ganun doon sa mga sa Senate nung kausap niya si Panfilo Lacson. Bawi-bawi talaga. Laban-laban. Bawi-bawi. Bakit may tumatawag? Sandali lang. No? Bakit kayo tumatawag? Bakit tumatawag sa akin yun? Anyway, tuloy. foreign power. Pero, dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Di ba? Ngayon, ang tanong kay Rodante Marcoleta, hanggang gaano ang ikakakapal o hanggang gaano ang ikakapal ng pagmumukha na itatanggi yung mga nauna mong sinabi? Di ba? Ngayon ho, mga bossing, dumako muna tayo dito kay Ombudsman Boying Remulla. Yan, yan, nagpapatong-patong na, no? Yung rule of law dyan, medyo questionable. Iffy. Kailan ma-workout yan ng Timber? Boracay ang pinakaalam kong content. Dito ho, kung naalala niyo ho dito sa estasyon na ito, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, no? Yung talagang biglang binagsakan ng maso ni Ombudsman Boying Remulla, yung Bato de la Rosa yung biglang sabi na si Bato de la Rosa, merong merong warrant yan. Kaya hanggang ngayon hindi nagpapakita, hindi naglalalabas Interest yung IP lands na yan. In and out yun. In and out yan. Kasi dati, bawal. Nung dumating si President Arroyo, Macapagal Arroyo, binuhay nila. Pwede na yan. Through the efforts of yung kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao mo nag-effort nun. Ito si Mike.